Magandang araw po mga kawangis ko kung saan man sulok ka man ng mundo. Ito ang inyong lingkod, Anton Olson. Sa mga kapwa ko OFW dyan sa Middle East, Yumkin Said. Sa mga nakasubscribe na sa akin, Shukran Kater. Ngayon mga kawangis ko, ang gandang pag-uusapan natin. Nakakalula. Nakakalula na limpak-limpak ang diniliber ng mga delivery bag kay Martin Romualdez na ginagamit po yung sasakyan pa ni Saldico. Kaya kung matatandaan yung mga kawangis ko, ang una pong nagsalita talaga, kung matatandaan no, ay si VP Sara. Ang nangungulimbat yan at may silang ay ang dalawang tao lang dyan sa Kongreso, si Martin Romualdez at si Saldico. Diba kung babalikan nyo yung kanyang mga ang kanyang mga interview kay Saldico, di ba nanggagalayit siya kay nanggagalayit siya kay VP Sara na yung galit na galit kasi nga binanggit silang dalawa ni Martin Romualdez. Kaya dito sa Blue Ribbon Committee na investigasyon, nagsalita na yung isang delivery man kay Senator Erwin Tulfo. Ito, panoorin po natin ang kanilang mga litanya. One quick question lang po. Babalikan ko lang po si Sir Orly Gutesa. Sir Orly, nabanggit niyo ninyo kanina, ilang deliver po kayo kay Speaker, bahay ni Speaker Romualdez from Saldico? Your Honor, tulad ng sinabi ko po kanina, is 3 times po. 3 times po kayo nag-deliver. Ilan pong maleta po yun? Yung una po, nung una is 35. 35 na maleta? Opo. Pagpupunta kay Speaker? Opo, Your Okay. Honor. Pangalawa? Yung pangalawa is, ang pangalawa, di ko gaano siyang ma-recollect kasi parang nasa 12 or 13. Kayo yung escort nito. Opo, Okay. opo. Pangatlo po? Ang pangatlo nasa 15. Okay. Ganun po. Puro sasakyan po ni Kong Saldi ang ginamit ninyo? Opo, yung mga ginagamit yung sasakyan ni Kong Saldi. Anong sasakyan po yun? Yung Yung backup niya? isa yung ano ba ito? Yung light high is na kulay white na bullet drop. Tapos may ginagamit kami na red plate dati na yung Yung kinakargahan ho ninyo. Kasi kailangan natin ma-establish ito para kasi mamaya pag inibita ho natin para tumugma-tugma. Opo, yun po yung mga ginagamit. Tapos yung GMC yata yun or Suburban na malalaki. Yung 37 po, nagkasya po doon sa Light Ace at saka Suburban. 37 na. Bali, 3 sasakyan po yun, Your Honor. 3 sasakyan po, Opo. nagkasya doon. Nagkasya po. Lahat, okay. Opo. So, ilang buwan po yun? Kung matatandaan nyo, 3 times a week, ilang buwan po? 7? Yung 3 deliver ko po is sa period lang po siya ng December po siya. Sa December, 3 beses ka nag-deliver sa bahay ni... Hindi lang po kasi pag hindi na po ako duty sa basura, may mga ibang tropa kami na nakadetail, sila rin na nagde-deliver. Oh, okay. Wala ho kayong idea kung magkano lahat yon. Wala po kayong idea. O may idea kayo kung magkano yung bit-bit ninyo, di-deliver nyo po doon sa bahay ni Speaker. Yung sa 35, yun nga ho, na may nakalagay po na, may nakalagay doon sa post-it doon sa bawat malita. Okay. Which is, nakalagay po sa kanya is 48. Mhm. Ang taas po nun is malaki, yung mga rimuwa na malita na Malita. malalaki. 48 million ang isa. Siguro po, yun ang ano niya. Parang big time pala. Kasi ang bigat po niyan. Go ahead. Paki-describe mo nga, gaano kalaki, describe mo kung nakatayo yung bagahe. Pag tumayo po ako, yung isang malaking big na malita is kasing ganito ang sukat. Yung pinakamalaki. Opo. Tapos pag binuhat ko po yan, ang bigat yan is almost parang isang sakong bigat sa 50 kilos. Yung bigat. Opo. So binubuhat po ninyo, hindi na-transfer po ninyo sa bahay. transfer sa other sasakyan po pag ano. Okay, so 2-3 sasakyan. Ganun po lagi. Yung mga 17, sumunod 18 po na mga maleta. 3 times a week. Yes, sir. Yun po yung actual na dutihan ko during the time. Pero yung iba, meron pang iba. Base doon po sa inyong group chat, may mga deliveries po kung wala po kayo. Yes, Your Honor. Okay. Mr. Chair, I will have one last question. Nagpadala po sa akin dito ng... Natatawa kasi si Mrs. Diskaya, kabisado rin nila yung mga sizes.
Ano po masasabi ninyo? Hindi, comment lang. Kasi Sige po. sanay din kayo mawak na malaking pera eh. Kadalasan po, sa 1,000,000 po na tagwa 1,000 pesos, ang bigat po nun ay 1 kilo. Oh, so tama nga. Nung mananabong na dati namin kasama rito, 1 kilo, 1,000,000. 1,000,000, so 50 kilos nga. 50. Okay, but before I end my questioning to Mr. Orly, okay. All right. Ito po ang tanong ko lamang. Sir, sabi niyo kanina, si Saldi ko lang po naging VIP ninyo. Wala po kayong pinagbantayan from Coca-Cola. Yes, Your Honor. Okay, kasi po pinadalan po ako dito sa Malacanang po ito. Mukhang ang background po sa inyo pong biodata, meron po ditong background, work experience. Kayo po ito Master Sergeant Orly Gutesa. Tama po, Philippine Navy, retired. Yes, Your Honor. Experience nyo po, enlisted personnel, Philippine Marine Corps, BIP Security, BOC, BIP Security, OBP, BIP Security, Presidential Communication Operation Office, BIP Security, Bureau of Correction. During my active duty in military service, sir. Okay. Akala ko po parang galing sa Coca-Cola. So, okay. Wala na po. That's all, Mr. Chair. That's all my question. Thank you. Thank you, Senator Tulfo. Senator J.V. Arcito. Mr. Chair, consider that si Congressman Tiangco requested that he meron pa siyang prior commitment at O ayan mga kawangs ko. Grabe no? Ang lupit. Yung nangungulimbat lang sa kaban ng Pilipinas, talagang iilan lang talaga no? Ang lupit ni Martin Romualdez, ang lupit ni Saldico. Grabe. Nakakapanlumo kasi nga instead na magagamit po yun yung pera sa pangangailangan ng mga taong bayan at sa pagpapaganda ng kanilang mga probinsya o syudad, wala ang napupunta lang sa kamay ng mga ilang tao. Ang kakapal ng mukha ng mga hudas na to, kapal ng mukha ni Martin Romualdez, ang kapal ng mukha ni Saldico. Sila pala dyan ang mga protector dyan sa katiwalian sa flood control. Pero ngayon ang ginigisa masyado yung mga DPWH kung sa usapang kanto, sila po ay mga alalay lang sa gilid-gilid lang. Pero sila ang ginigisa ng masyado. Asa na ngayon si Saldico, yung Sunwis na contractors hindi pa pumupunta diyan sa Senate hearing. O sino ang interviewin din, sino ang imbestigan doon? Parang hindi naman pinapatawag si Martin Romualdez na talagang pabalikin doon sa Pilipinas kung nakalaban na siya ng Pilipinas. Dapat pabalikin ka agad, di ba? Mga kawangis ko. Kasi nga, yung ginawa nila dati kay TVs, di ba? Sang kadamakmak na ginawa ni Remulla na mga ginawa sa kanyang mga connection, tumawag ng mga Interpol para mapabalik lang dito si TVs. Dapat ganun din ang gawin nila kay Saldico pati kay Martin Romualdez na humarap. Ang katiwalian nito kasi hindi naman to maliit na bagay. Ito po ay ang buong sambayan ng Pilipinas. Ito pera po ng sambayan ng Pilipinas na nagbabayad ng mga taxes. Nakakaawa ang Pilipinas. Kaya pala hindi tayo umuusan, hindi tayo umaasinso. Dahil naging karapalan na, parang naging nakasanayan na, parang nature na nila yung mga ganyang magnakaw. Di ba? Ano nang mangyayari kung di sila tawag diyan? Makulong, mapauwi ng Pilipinas. Kasi dapat nga pinipilit yung pauwi nito sa Pilipinas eh. Kaya ang nangyari wala mga kawangis ko. Kaya sa ngayon yan muna natin, yung update natin mga kawangis ko, sa mga kapwa ko OFW dyan, pakisubscribe naman ako. At sa ngayon, masalam and bye-bye muna.